So, ihanda na po natin ang ating mga sarili po, mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Nawa po, mga kapatid, ay maunawaan natin ang mensahe ng Diyos sa gabi pong ito. Hallelujah! Glory to Jesus. Mga kapatid, last Sunday, na-discuss ko po ang topic about Faith's Hall of Fame. And tonight, ito po ay Bible Study Series of the Book of Hebrews chapter 11. Sapagkat makikita po natin sa Hebrews chapter 11 na define diyan po ang kahulugan ng salitang pananampalataya at pagkatapos po niyan ay ipinakita kung sino-sino ang mga taong nakatala sa Heroes of Faith in the book of Hebrews 11. Magtatanong tayo, bakit sa dami ng tao, mga kapatid, na nakasulat sa Biblia, bakit may ilang mga taong nakalagay ang kanilang mga pangalan? Yan po dahil, mga kapatid, nagpakita po sila ng extraordinary faith. Nagpakita po sila ng pananampalataya na iba kaysa sa mga pananampalataya ng mga tao sa buong mundo. Mga kapatid, sa mundo mayroon din tinatawag na Hall of Fame, especially in NBA, katulad ng message ko last Sunday. Mga taong kilala dahil extraordinary ang ipinakita nila sa larangan ng sports. Pero dito sa mundo, pansamantala lamang po ang mga bagay dahil lahat ng nagawa natin dito sa mundo ay sa mundo lamang. Pero mga kapatid, iba ang mga nagagawa natin para sa ating Panginoon. Sapagkat ito po ay mayroong naghihintay na pagpapala. Mayroon po tayong tatanggapin sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. And for tonight's Bible study, mga kapatid, nais kong dalhin sa inyo ang unang pangalan na nakasulat sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11. Ang kanya pong pangalan ay si Abel. Abel in English. Makikita po natin sa kanya ang tinatawag na exercise of faith. When we say exercise of faith, mga kapatid, it means a clear demonstration of faith. Dapat talaga mayroong nakikita sa ating pananampalataya. Sapagkat, mga kapatid, kung walang nakikita sa atin, anong klaseng pananampalataya meron ka? Ano? Kaya ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Sapagkat sometimes mayroon po, mga kapatid, na doktrina rin na hindi na kailangan ang gawa. Tama. Sapagkat wala naman talaga tayong magagawa para tayo maligtas. Pero kinakailangan po may bunga ang ating pananampalataya. Hallelujah. So if you have your Bible, please open with me in the book of Hebrews chapter 11. Hallelujah. Actually, open your Bible in the book of Hebrews 11:1. First, 1 to 3 muna, mga kapatid. Ang sabi po diyan, now faith, verses 1 up to 3 muna, bago po ang 4. Hallelujah. Ang sabi po diyan, now faith is confidence and in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. So, dahil po sa pananampalataya, dito po naparangalan ang mga unang taong naglingkod sa ating Panginoon. Verse 3, by faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. So, dahil sa pananampalataya, kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang paniniwala sa Diyos. Dahil din sa pananampalataya, bagamat hindi natin nakita ang paglalang ng mundo, nauunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil po yan sa pananampalataya. Pero may ebidensya kasi. May nakikita kasi. Kahit sabihin pa natin hindi natin nakita ang gumawa, pero nakita natin ang bunga ng kanyang ginawa. Mga kapatid. And the key verse is verse 4. Ito na po yon. By faith,
Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous dahil po sa kanyang better offering kaysa kay Cain. Better offering. Ang sabi ng Bible, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. Kaya wag niyo pong babaliwalain po yung ginawa pala ni Abel. Dahil kahit patay na siya, nagsasalita pa po siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang tanong, anong pananampalataya yun? Anong pananampalataya yun? Yan yung nakitang pag-offer niya ng best para sa Diyos. You see? Maliwanag po mga kapatid. At iyan ang pag-uusapan po natin. Yung exercised faith na tinatawag. Faith must be operative, not inactive. It means faith must be functioning. Faith must be working. Gumagawa po ito, kaya ba'y tinatawag po na working faith. Hindi po yan mga kapatid bunga lang ng sarili, kundi bunga yan ng tamang pananampalataya sa Diyos. Hebrews 11:6 said, "And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." Kaya hindi sapat yung naniniwala ka lamang na siya po ay nandyan, na ang Diyos ay buhay, kundi dapat rin naniniwala ka na mayroong gantimpala sa pamamagitan ng iyong paghahanap sa Kanya ng buong puso. At yung paghahanap na yun, mga kapatid, action po yun. Gawain po yun. Mahal mo ang Diyos pero hindi mo hinahanap ang gawain ng Panginoon. That is inactive. Mahal mo ang Diyos pero hindi ka kumikilos sa gawain ng Panginoon. That is inactive. Faith must be operative. It must function. Hallelujah. Yan po ang nakita ko dito sa Heroes of Faith in the book of Hebrews. Sapagkat ang lahat ng nakasulat dyan na pangalan na siya pong ating pag-uusapan sa mga susunod nating Bible studies ay mayroon pong lahat na nakitang resulta ng kanilang ginawa dahil sa kanilang pananampalataya. In James 2:14 and 17, James said, "What use is it, my brothers and sisters, if someone says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? Can that faith save him?" Grabe po mga kapatid yung faith na yon. Kaya bang iligtas ang isang tao ng kanyang pananampalataya na sa sabi-sabi lamang at sinasabi niya lamang na meron siya samantalang walang kalakip na gawa? Sabi sa verse 17, "Thus also faith by itself, if it does not have works, it is dead." Kaya ang sabi ni Santiago, kung walang kasama at kalakip na gawa, yan po ay patay. Inutil, walang silbi. Kaya makikita po natin mga kapatid, na talagang si Abel ay isang lingkod ng ating Panginoon nung unang panahon sa lumang tipan na nagpakita ng tamang pananampalataya. He was the first man of faith, a shepherd who offered the firstborn of his flock to God as a pleasing sacrifice. Hallelujah. Take note of the word firstborn. Hallelujah. That was the best offering to God. Kaya naging better ang kanyang sakripisyo. Sapagkat ang kanyang ibinigay ay firstborn. Unang bunga. Doon po sa kanyang mga alagang mga tupa. As we look at Abel, we see that it was his right faith which enabled him to approach God and to worship
God acceptably. Best po yung kanya pong inialay sa Panginoon. Hallelujah. Sa Hebrews 11 verse 5, mababasa natin doon si Enoch. Hallelujah. Who walks with God. In Hebrews 11:7, mababasa natin ang pangalang Noah, who works for God. Pero dito mga kapatid, sa offering na ito na binigay ni Abel, I could consider that Abel worshipped God by giving the best sacrifice. The best sacrifice. Sa akin kasi, worship is the highest function of the human soul. Doon sa langit, mga kapatid, pagdating natin doon sa langit, wala nang evangelism doon. Wala nang offering doon, mga kapatid. Wala nang tithings, mga minamahal. Wala nang outdoor fellowship. Sapagkat doon, mga minamahal, ang gagawin natin ay mag-worship tayo sa Panginoon. Walang hanggang pagpupuri lagi sa Diyos, sapagkat yan pala ang hinahanap talaga ng Panginoon. Sapagkat wala namang kailangan ang Diyos na material na bagay, mga kapatid. Wala. Ang hinahanap talaga ng Panginoon ay ang buong pusong pagpupuri ng mga tao sa Kanya. At yung kanyang ibinigay, mga kapatid, na firstborn, na bunga, mga kapatid, ng kanyang pag-aalaga sa kanyang mga tupa, so significant. Kumusta po, mga kapatid, ang atin ring ino-offer sa Panginoon? Kaya nga, ang totoo po niyan, gusto ko ring i-testify, ang unang sweldo rin talaga ni Sister Vanji, ikinumit niya sa Lord. Sabi niya pa, ang una kong sweldo noon, sa kongreso, sabi niya, ibibigay ko sa Diyos. I could consider that as firstborn. When you give, mga kapatid, sa Panginoon, ng buong buo, alam ng Diyos, mga kapatid, ang nilalaman ng iyong puso, pag iyan, mga kapatid, ay ginawa mo, mayroong kaakip na pagpapala. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. So how can a man approach God and be accepted by Him? Papaano, mga minamahal? There are two ways. Ang totoo niyan, mayroon dalawang bagay dyan. The true way and the false way. And these are represented by Abel. And it means the true way. And Cain, the false way. Bawat isa sa kanila ay nagdala naman ng offering. Pero ang sabi ng Bible, nagdala si Cain ng sam. Diba? Sam na bunga ng kanyang pagtatanim. Pero iba ang dinala ni Abel. Firstborn. Bungan ng kanyang pagpabagal sa kanyang mga tupa. Buhay ang inalay po ni Abel. Kaya Cain was rejected. Because his offering was not acceptable to God. Abel was accepted because the offering he brought was acceptable. Sa mga panahong ito, parang katulad din ng mga tao, sila Abel at Cain. May mga believers, may mga unbelievers. Sa church, may active, may inactive. Mga kapatid, wag nating sayangin ang ating pananampalataya. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na kung nasa church tayo during worship services, yung pagpupuri natin sa Panginoon ay hindi natin naibibigay. Nasa church ka na nga, pagdating mo pa doon, parang wala kang ganang magpuri sa Panginoon. Hindi mo pa piniprepare ang sarili mo sa pagpupuri sa Diyos. Ang laman pa rin ang isipan mo, ang mga bagay na material, marahil magawain pa rin doon sa bahay, sa opisina. Give your best to God. Kasi kung bibigyan ka ng pagkakataon na magpuri sa Panginoon, ibigay mo na ang best sa Kanya. Katulad ng kay Cain at Abel, binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na ibigay kung ano ang meron sila. Pero hindi po tinanggap silang dalawa. May hinahanap talaga ang Diyos. Mga kapatid,
gusto ng ating Panginoon na ibigay natin ang sa tingin po natin buong puso na alay sa Diyos. Dapat ang ating pong mga sarili ay lagi pong nakatingin doon sa katuwiran ng ating Panginoon. Especially pagdating sa praise and worship. Sa akin kasi yun ang offering na may bibigay po natin. Kaya pag Sunday po talaga, sa lahat pong nakikinig ngayon, ay talagang ibigay ninyo ang best para sa Diyos. Isipin nyo, isang araw na dedicated time ang ipinahintulot ng Diyos na tayo magkatipon-tipon sa church tapos hindi mo pa ibibigay ang best para sa Diyos? Sayang! Sayang! Hallelujah! Walang masama na isuot natin ang best. Walang masama na maging maaga po tayo kahit ang iba hindi kayang gawin. Prepare yourself sapagkat maghandog tayo ng best para sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng biyaya sa ating mga buhay. Para sa ating mga buhay. Di ba? Kaya, yun ang nakikita ko mga minamahal. Ito yung mensahe ni Abel sa atin. Na dapat sa oras ng pagpupuri sa Panginoon, sa oras na bibigyan tayo ng pagkakataon na makapagbigay sa Diyos, ibigay natin ang best para sa Kanya. That is the exercised faith of Abel. Now, how did Abel exercise faith in the Lord? Number 1, Abel exercised faith by discounting human schemes. Ang tao kasi may mga pamamaraan yan eh. Pero ang pamamaraan ba ng tao, kahit maganda, minsan hindi ka lugod-lugod sa Diyos dahil mayroong personal na motibo na hindi ikinalulugod ng Panginoon. Methods and reasoning. Hallelujah. Yan po mga kapatid. At gusto ng Lord na makita nating lahat, yung exercise faith ni Abel ay yung pagsunod sa Diyos talaga. Sa ngalan ng pananampalataya, hindi dapat nakatingin tayo sa gusto ng tao o sa papuri na makukuha natin sa tao. Dahil iba po ang pamantayan ng tao sa pamantayan ng Diyos. Sabi ng Lord sa book of Isaiah 40 verse 8, my ways are higher than your ways. Neither my thoughts are not your thoughts. Dahil nakatingin ang Diyos, una sa puso ng tao, bago sa ginagawa o ibinibigay ng tao. Ang tao hindi ganon. Nakatingin ka agad doon sa regalo, hindi doon sa nagregalo. Kaya nga, may tinanggap, mga kapatid, kaya nga kung mapapansin po natin, may tinanggap na papuri yung isang babaeng bao sa bagong tipan na nag-offer ng isang kusing. Pinarangalan yun ng Diyos. Hallelujah. In-appreciate yun ng Diyos. At para sa Panginoon, malaking halaga ang isang kusing na yun na binigay ng isang babaeng bao dahil yun po ay buhay niya na. Kaysa doon sa ibinigay ng mga mayayamang tao na may kasamang pagmamalaki sa buhay. Yun ang nakita ko po mga kapatid. Kaya yun yung nakita ko sa buhay ni Abel. Nauna talaga ang Diyos sa kanya. In the book of Genesis 4:3-5, in the course of time, Cain brought some of the fruits. I'll repeat. Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Napakaliwanag po mga kapatid, na tiningnan ng Diyos ang offering ng bawat isa. Kay Abel, kay Cain, hindi naman binaliwala yung kay Cain. Tiningnan lang ng Diyos. At ang sabi ng Bible, nasiyahan ang Panginoon sa inihandog ni Abel.
Dahil doon, nakita po natin na hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Sabi ko nga minsan, pwede mo namang tanungin ang Diyos, Panginoon, bakit mo hindi tinanggap ang aking alay? Kung iyan naman sa puso mo ay totoo. Di ba? Pwede mo naman tanungin. Galit agad. At you see, ang paglilingkod sa Diyos na hindi tama ay yung paglilingkod na may galit. Dahil ito po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng first murder in the Bible. Kapatid niya, pinatay niya dahil sa galit. Galing po yan, mga kapatid, sa pag-alay. Grabe. I hope you get what I mean. Galing sila sa pag-o-offer. Tapos ganun ang manifestation, ang bunga. Dahil ba hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang alay? Aba, kung totoo sa puso mo ang paggawa, mga kapatid, dapat pwede mo namang tanungin ang Diyos, katulad ng ginawa ni Job. Kasi si Job talaga may pananampalataya sa Panginoon, hindi niya lang maunawaan. Di ba? Si Job, nakipag-usap, nakipagtalastasan sa Diyos. Dahil gusto niyang maunawaan. Bakit? Pero hindi kasi maganda ang laman ng puso ni Cain. Hallelujah. The story of Cain and Abel, found in Genesis 4:1-16, tells us that God accepted Abel's offering over Cain's because of the nature and attitude behind their offerings. Bibigay ko po sa inyo ang ilang key points na dapat natin i-consider. Number 1, the quality of offering. Abel's offering was seen as a genuine act of worship, giving the best he had to God. Abel offered the best portions of the firstborn of his flock. Ito yung mga kapatid, firstborn. While Cain offered some of the fruits of the soil. Abel's offering was seen as a genuine act of worship, giving the best he had to God. Pangalawa is heart and attitude. The Bible suggests that Abel's heart was in the right place, and he offered his sacrifice with faith and sincerity. Hebrews 11:4 states, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. Kaya kung titingnan natin talaga, nababasa pala ng Diyos ang mga puso natin. Yung mga attitude natin sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Wala po tayong maitatago sa Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Kahit nasa fellowship ka, kung ang puso mo at attitude mo, ang motive mo hindi tama, alam yan ang Diyos. Kaya dapat iayos natin upang tayo'y tumanggap ng pagpapala sa ating Panginoon. Hallelujah. Jesus Christ. And the last one is God's sovereignty. Ultimately, God's acceptance of Abel's offering over Cain's also demonstrates God's sovereignty and the importance of approaching Him with the right heart and intentions. Dapat po talaga, mga kapatid, nare-recognize natin na sovereign ang Lord. Hallelujah. Pag sovereign, mga kapatid, siya ang may hawak ng lahat ng bagay, ang oras, ang panahon, mga kapatid. Siya ang Diyos, kaya siya ang dapat nating sundin. Hallelujah. Hindi lang presidente, hindi lang prime minister ang pinag-uusapan natin, hindi lang hari o emperador ng mundong ito, kundi Diyos ng lahat ng bagay. Hallelujah, na nilalang sa mundo. Hallelujah, siya ang may-ari ng lahat ng bagay, mga kapatid. Kahit buhay pa ng mga taong kilala, Diyos ang may hawak.
Kaya nga, mga kapatid, sa mga panahon na mayroong sakuna, may bagyo, mga kapatid, may lindol. Walang nakaliligtas na tao, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng tao na tatamaan, mga kapatid, ay talagang nandoon. Makikita natin na helpless sila. Wala silang kaya. Dahil Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, sa nakaambang bagyo ngayon, especially sa Bicol region, sa aking mga kamanggagawa at mga kapatiran po dyan, grabe po ang prayer po namin sa inyo. Hallelujah. Walang masama na kausapin po natin ang Diyos. At sabihin natin sa Kanya, ingatan mo kami, Panginoon. At kung luluubin mo, ilihis mo ang bagyong ito. Dahil sovereign ang Lord. Hallelujah. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Well, kung ipahintulot siya ng Panginoon, believe me, sabi ng Bible, no one can snatch you out of my hands. Glory to the living God. Number 2, Abel exercised faith by recognizing that his self-effort could not gain his acceptance before God. Hindi natin makukuha ang biyaya ng Diyos sa ating sariling pamamaraan. Dahil lahat ng tao nagkasala. Isaiah 64 verse 6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Lahat tayo ay marumi sa harapan ng Diyos. Ang katulad natin ay maruruming basahan. Kaya salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya, sa pagbabago na ginawa niya sa ating buhay. Kaya kailangan po talaga ang pananampalatayang mayroong pagbabago. Hallelujah. In Romans, mga kapatid, chapter 3, verse 20, for no one can ever be made right with God by doing what was the law commands. Kahit mabuti ang batas, mga kapatid, kung sinusunod natin ito na may pagmamalaki at pagmamayabang, katulad tayo ng mga Pariseo, na ang tawag sa kanila ni Kristo ay hipokrito. Naalala po ninyo, mga kapatid, yung Pariseo at publikano na nanalangin doon sa templo? Ano ang sabi ng Pariseo? Panginoon, nagbibigay po ako ng ikapo. And that is one of the laws. Diba? Nag-aayuno ako 2 beses sa isang linggo. Aba, utos yun. Wala namang masama doon, mga kapatid. Walang masama doon. Sabi niya, I am not like other people. Ito na. Dito na nakita, mga kapatid, ang kanyang kahambugan. I am not like other people. Robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector, this publican. Mga kapatid, hindi sinasabi ng Biblia ng pag-aayuno masama dahil pagsunod yan sa kalooban ng Diyos. Hindi sinabi ng Biblia ng pagbibigay ng ikapo ay masama dahil yan ay sinabi ng Biblia. Hindi tinanggap ng Diyos ang panalangin ng Pariseyong ito, mga kapatid, dahil hindi tamang pananampalataya ang nagpapakilo sa kanya, kundi ang kanyang sariling kalooban, kundi ang kanyang sariling pagmamalaki. Gusto niyang mapapurihan ang tao. Hallelujah, hindi ang Diyos. Hindi dapat ang utos ang dapat mauna, kundi ang Diyos na nagbibigay ng kautusan sa ating mga puso. Yan ang nakita ko na dapat gawin ng tao. Unahin tanggapin si Kristo. Yan ang tamang pananampalataya sapagkat si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. And it was mentioned by our messenger last Sunday sa NOIF. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, sa bunga ng banal na Espiritu Santo, walang kautusan ang laban dito. Walang kautusan. Kaya pag ang tao, mga kapatid, tinanggap si Kristo, natanggap niya ang Espiritu Santo, magkakaroon siya ng bunga ng banal na Espiritu Santo. Kahit hindi mo po yan, mga kapatid, nalagyan lagi ng mga kautusan,
At laging pagsasabihan ng mga kautusan, kusang susunod sila sapagkat ang Espiritu ng Diyos, hallelujah, na may akda ng kautusan, ang siyang magpapakilos sa Kanya. Hallelujah. Ano po ang sabi ng Biblia? The law simply shows us how sinful we are. Yun lang ang kagandahan na nakita ko doon. Dahil may nasasabing, huwag kang magmamalaki, nakita mo na ang pagmamalaki ay masama. Huwag kang mag-imbot, di ba? Huwag kang mangangalunya, ipinapakilala ng kautusan ang kasalanan. Yun po ang maganda. Di ba? Huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan, ipinapakilala ng Diyos na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay masama. Yun ang gawain. Pero ang pagbabago, nasa Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ni Pablo, mga kapatid, sa mga taga-Efeso, for by grace you have been saved through faith, and that faith is the right kind of faith. Faith that works, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works. Hallelujah. So that no one may boast. Sapagkat ang kagandaang loob ng Diyos ang nagligtas po sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaloob ito ng Diyos. Hindi ito bunga ng ating sariling mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Kaya kinakailangan po na ang pananampalataya natin magsimula sa salita ni Kristo. At sino po ang biyaya na tinutukoy ni Pablo? Walang iba kundi si Jesus. Siya ang regalo, the gift, na dapat tanggapin ng tao upang ma-exercise ng tao ang tamang pananampalataya sa Diyos. Tatanggapin ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa at iniaalay kung gagawin natin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. The Bible said in the book of Colossians 3:17, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yan po, mga kapatid. Another, Abel exercised faith by providing an offering that foreshadowed the great offering for sin. Actually, it refers to the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Makikita na natin, mga minamahal, dito sa offering na ito ni Abel, yung anticipation of the coming of the Lamb of God, Jesus Christ, who will take away the sins of the world. O the sin, isa lang ang binabanggit doon. Kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga, huwag po nating kalilimutan lagi, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, because Abel's offering typified the sacrifice of Calvary. And there is only one way for a sinner to approach a holy God, and that is through the shedding of blood in the name of our Lord Jesus Christ. That is the blood of the Lamb, Jesus Christ. And to exercise faith in God means to recognize that Jesus is the only way. He is the truth, and He is the life. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa Lord. Hallelujah. Glory to the living God, to our Lord Jesus Christ. Abel exercised faith by offering the best for God. I already mentioned that, mga kapatid, a while ago. Kaya napakahalaga, sabihin po natin sa ating sarili, Lord, nawa, lagi kong maibigay ang best para sa iyo. Huwag naman natin, mga kapatid, na laging ibigay sa Panginoon ang tira-tira. Samantalang kung may problema po tayo, siya ang lagi nating hinahanap at pinupuntahan. Hallelujah. In Hebrews chapter 11, verse 4, we read that by faith Abel was commended as a righteous man. Dahil po yun sa kanyang ginawa. Kaya huwag niyo sasabihin, mga kapatid, na bahala na. May dapat bunga ang ating pananampalataya. Kaya kinilalang matuwid ng Diyos si Abel dahil sa kanyang ginawa. You see? Napakaliwanag, mga kapatid. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Sa ibang translation, a more excellent sacrifice. Di po ba, mga kapatid, pag ang isang tao talagang importante at mahal mo, excellent ang gusto mong ibigay.
Hallelujah. Ang sabi ng Bible, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kaya kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. This is a very good message to all of us. Na kahit patay na pala si Abel, ang kanyang pananampalataya ay nagsasalita sa ating lahat. Anong pananampalataya na yon? He offered a more excellent sacrifice. Kaya mga kapatid, alam po ninyo, tuwing Sunday sa pagpupuri sa Diyos, talagang kami nila Pastor Ricky, pag nagpupuri kami, ang sarap maramdaman mga kapatid na yung katabi mo talagang nagpupuri ng totoo sa Diyos. Hindi ko alam ang puso. But you know, as I have said, our expression, mga kapatid, sa akin, it counts also. Di ba, when you say something good to someone else, iba naman pa talaga ang expression po natin yan. Kaya pag nagpupuri tayo sa Lord, ibigay natin ang ating best sa Panginoon. After all, mayroon naman talagang panuntulan kung paano magpuri sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, di po ba? Sumigaw tayo sa Panginoon, sumayaw tayo. Pag sinabi ng song leader na gano'n, dahil hindi naman po yan sa atin lang sarili. Nakagustuhan, hindi po. Utos din po yan ng Diyos sa atin. Gawin po natin. Hindi lang through action, but according doon po sa tamang pananampalataya mula sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, nawa, yung mga pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon para mapaglingkuran natin siya, ibigay mo ang best para sa Kanya. And then my conclusion, mga kapatid, in concluding this study, notice two more references to Abel. Number one, in Hebrews 12:24, we read that the blood of Jesus speaks a better word than that of the blood of Abel. Hallelujah. Hebrews 12:24. And to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Kaya nga mga kapatid, makikita natin dito yung foreshadow ng ginawa, mga kapatid, ni Abel sa darating na sakripisyo na ginawa. Sa natapos na sakripisyo na ginawa ni Kristo. Di ba? Better po yun. Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Napakabuti talaga ng Diyos. Hallelujah! Another, in Hebrews 11:4, ito pong dalawang bagay, mahalaga din po ito sa aking pagtatapos. We read that Abel, by his faith, still speaks even though he is dead. This means that Abel continues to proclaim from age to age that there is only one way for a guilty sinner to be saved. There is only one acceptable way for a man to approach a holy God. And that way is through faith in the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah! Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah! With that, to God be the highest glory. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah! Ang dakilang Diyos, Panginoong Jesucristo, maraming salamat, O God, sa natapos naming pagpapahayag ng iyong mga salita. Salamat po, Diyos, sa pagpapaalala mo po sa amin ng iyo, O God, na kabutihan sa iyong mga anak na nagbibigay ng best offering. Nawa, Panginoon, kung paano namin napag-aralan ang buhay ni Abel. Ito nawa ay maging gabay namin at maging inspirasyon upang tanggapin din ang aming pag-offer, pagbibigay ng aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong dakilang biyaya sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, O God, sapagkat bagamat kami mga makasalanan dati, Panginoon, kami, O Diyos, ay kinahabagan mo. Tinanggap mo, Panginoon. Napakabuti mo.
O Diyos. Lord, sa oras ding ito, Panginoon, dinadalangin ko namin ang pag-iingat mo, Panginoon, sa mga kapatiran at sa aming mga kababayan sa Bicol dahil sa bagyong paparating, Panginoon, na may pangalang Pitito, Lord. We pray, O God, na nawa, ingatan mo ang iyong mga anak, Panginoon, huwag mong pabayaan, O Diyos. Especially, O God, ang iyong mga lingkod, Panginoon. Dinadalangin namin, O Diyos, na nawa, lumagpas ito, umiwas sa kalupaan. Lord, ikaw naman po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami lamang, Panginoon, ay dumudulog sa iyo. Huwag mo pong pabayaan ang aming bansa. At ganoon din, Lord, dinadalangin namin ang success ng convention sa darating na November 29 and 30. Pagpalain mo, O God, ang aming Panginoong mga manggagawa, lahat ng dadalo. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa ministeryong itinalaga mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa aming meeting tonight, Lord, nawa ikaw, O Diyos, ang patuloy na magmula. Lord, dinadalangin rin namin, O God, na pagkaluban mo, Panginoon, ang karunungan, ang aming kapatid, si Brother Jonathan, O God, sa kanyang board exam sa darating na Monday and Tuesday next week, Lord. Ikaw nang bahala, Panginoon. Kay Brother John, nawa, O Diyos, patuloy mo siya, Panginoon. Nabigyan, O God, ng gabay, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga pangako mo. Ganun din, pagpalain mo ang mga negosyo at trabaho ng mga kapatid. Nawa magsilbi ito, Panginoon, lagi, Panginoon, na pagpapala sa aming mga buhay, sa aming pamilya, at sa iglesia. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala na ang lahat, sapagkat ikaw ang aming Diyos na nakakaalam. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Bless CCFM. To you alone, Lord, we give back the glory and honor. Hallelujah. Thank you so much. And Lord, we pray then, Panginoon, ang kaarawan ng aming kapatid na si Pastor Jess. Bless mo ang kanyang buhay, ang kanyang family. Hallelujah. At lahat, Panginoon, ng mga bagay na pinagkatiwala mo sa kanya at pinagin si Brother Louie, Lord. Thank you, Lord, O God, sa biyaya ng paglilingkod. Ito, Panginoon, ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.